po ba, meron tayong nakitang balita na ikagagalit ng mga DDSet mga kababayan kasi eto po daw si GMA or etong si Gloria Macapagal Arroyo, ano daw mga kababayan, matindi daw po ang sinabi patungkol kay PBBM. Ibig sabihin, matindi yung pasasalamat mga kababayan kay Presidente dahil po sa ginawang ito ni PBBM. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan kung ano po etong tinutukoy dito na Gloria Macapagal Arroyo, matindi ang sinabi daw po kay PBBM. Ito, pakinggan muna natin. Itong barangay na ito, Mr. President, ay lowland, hindi siya Aita community. Pero nung nagkaroon ng Pinatubo eruption, nakapunta sila dito at nagkaroon ng resettlement site dito. Ngayon, Mr. President, mahal na mahal nila kayo. At merong mangyayari, palagay ko sa inyong panahon, para lalo pang mamahalin kayo nitong ating mga kapatid na katutubo. Okay, kita nyo, yung mga kababayan po nating Aita, yung mga kapatid po nating katutubo dyan, sobrang mahal na mahal daw po ngayon si Presidente, si PBBM. Bakit daw mga kababayan? Eto, tuloy pa natin. Siguro alam na nila kung ano ito. Kasi Mr. President, pumunta sila dito 1992. Ngayon, natatakot sila, baka darating ang araw, papaalisin sila. Kasi hindi ito lugar ng katutubo at wala pa silang titulo. Ngayon, Mr. President, nahanap kung nasaan ang titulo. Nasa Veterans Bank. At handa ang Veterans Bank na ilipat ang pangalan ng titulo sa ating mga katutubo. In advance, Mr. President, not only am I welcoming you in the name of everybody here, but also thanking you in advance for what they will be receiving from your benevolent administration. Ano mga kababayan, yung problema ng mga kababayan po nating Aita, wawakasan po ni PBBM ngayon dito sa topic na ito na pag-uusapan natin. Kasi biruin nyo mga kababayan yung pagpamimigay po ng lupa ng gobyerno, nagpapatuloy po yan, hindi katulad nung panahon ni Digong na sa una lang mga kababayan pero nung bandang huli biglang nawala na. Ano po ngayon, ituloy po natin mga kababayan, ano nga ba yung tinutukoy dito? Kung bakit nagpapasalamat ito pong si Gloria Macapagal Arroyo dito po kay PBBM at kung bakit nasabi niya na mas lalong mamahalin ng mga kababayan po nating Aita, ito pong ating presidente ngayon. So ngayon, ito yan. Kung titingnan nyo po mga kababayan, ayon po dito sa Radyo Television Malacanang or etong RTVM or etong RTV Malacanang, sabi po dito, President Ferdinand R. Marcos Jr. lauded the announcement transfer the land title from the Philippine Veterans Bank or etong PBB of the Aita community. So ngayon mga kababayan, ano nga ba yun? Ito, i-play po natin. Pakinggan nyo Grabe, salamat talaga kay Mr. President. Hindi po maliit na bagay yung kaka-announce lang ni Congresswoman GMA na yung titulo ng lupa ay mabibigay na para hindi na po kayo nag-aalala. Alright! Itong sitwasyon po ninyo ay talaga ang kailangan natin tulungan ang inyong hanap buhay sa pagsasaka. Napakahalaga nito dahil pagka kayo'y nagsasaka, hindi po kayo nagpapakain lamang ng sarili ninyo at saka ng pamilya ninyo. Yung sinasaka ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaani ninyo, ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Marami na po ng mga traktor, mga harvester na gano'n. Ngunit kahit papano, hindi talaga mawawala yung kalabaw sa pagsasaka natin. Tama. Ngunit hindi lang po ito po ay bahagi lamang ng aming mahabaang programa. Patuloy po kung ano yung pangangailangan po. Diba yung ibang mga politiko, mga kababayan, sa glip na tularan si Presidente Marcos, ano ginagawa? Yung iba, kinakamkam yung lupa ng mga kababayan po nating magsasaka. Yung iba naman, mga kababayan, talagang ayaw tumulong sa mga kababayang Pilipino po natin at ang gusto nga nila, magpayaman po nila, magpayaman lamang po sila, pero kung tutulong sila,
kailangan meron pa ding kapalit at kikita sila ng mas malaki. Pero dito po kasi sa ginagawa ni Presidente, mga kababayan, maliwanag naman po na talagang binibigyan niya ng pag-asa yung mga kababayang Pilipino po natin. Especially ngayon, ito po mga kababayan po nating Aita na kung saan wala na po silang iisipin dahil yung lupa na sinasaka po nila, mapapasa kanila na po. Ano po, ngayon, ito, ituloy pa natin. Makakapagpaganda, magbadala ng kaunting ginhawa at hindi nyo na inaalala kung paano nyo pinapakain ang inyong pamilya. Paano kayo maghahanap buhay, paano kayo magkakaroon ng kaunting kita. Yan po ang aming pangarap na mayabot ninyo, yung ganong klaseng ginhawa sa inyong buhay. At nandito po ang pamahalaan. Pagka meron kayong pangangailangan, wag kayong magdadalawang isip na humingi. At hindi ito po ang aming ginagawa. Sinasabi ko nga, wag na kayong mag-thank you. Dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito. Kaya binabalik lang namin sa inyo ito. Galing. O yan. O, kita nyo mga kababayan, ha? Bukod sa pamimigay ng mga kalabaw, saka syempre yung mga traktura, namigay din ng Presidente, mga kababayan. Kumbaga inaasikaso na ng Presidente yung paglilipat po ng mga titulo dito po sa mga kababayan po nating Aita. Ano po, para wala na po silang isipin sa kanilang tinitirhan. Ngayon, ituloy pa natin. Grabe talaga. Sobrang bait ni Presidente. Kung matatandaan natin, meron tayong Oplan Pag-abot. Yun yung reach out operation natin sa mga lansangan ng Metro Manila para sa mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan. Pero bahagi ng programa natin is maalis natin sila sa lansangan para hindi sila naaabuso, na e-exploit. So bakit ba natin ginagawa to? Nilalayo natin sila sa pahamak, inuuwi natin sila sa kanilang mga probinsya, pero para masigurado natin na hindi maulit yung cycle na babalik sila sa mga lansangan, binibigyan natin sila ng mga tulong pinansyal or mga grants katulad nito mga kalabaw para masigurado na produktibo sila sa kanilang mga lugar. At ito, part to ng konsultasyon namin sa kanila. Tinanong namin sila so many times. Kasi 'di ba may mga nakikita kayo mga kababayang Pilipinong Aita po natin na minsan pag-alagala sa lansangan, nagbibenta ng kung ano-ano. Ayon nga po dito kay Secretary Rex Gatchalian, para hindi na po sila maabuso sa lansangan kasi may dumarating nga po na pagkakataon na naaabuso yung mga kababayan po nating Aita na nagkalat, mga kababayan, sa mga lansangan. So para hindi na po ulit mangyari yon, ibinabalik ng probinsya at the same time, binibigyan po mga kababayan ng trabaho at pangkabuhayan at saka po cash assistant para hindi na po ulit sila bumalik ng lansangan at magbenta ng kung ano-ano doon na nagiging dahilan para maabuso po sila ng mga masasama ang loob. Anyway, tuloy pa natin. Ano ba yung pwede namin gawin para masigurado na natutulungan sila sa kanilang mga pagsasaka? Bahagi ito ng programa ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. na masigurado na yung social protection na i-expand natin pati sa mga tao, mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan. Yes, galing to sa Carabao Center. DSWD, binigay sa kanila yung pondo pambili ng mga kalabaw. So in this case, hindi financial assistance kung hindi farming inputs. By the way, meron din tayong itong mga programa sa ibang lugar, sa mga badyaw naman nating kababayan, mga bangka naman ang binibigay natin. May mga iba naman, mga iba't ibang pangkabuhayan na equipment ang ating ibinibigay. Ito po yung naibigay sa amin ng mga kalabaw ay talaga malaking tulong po sa amin dahil kagaya po namin nasa bundok. Talagang kailangan po namin yung mga kalabaw kasi sa halip na magpasang kami, may karton na po kami at kalabaw na pwedeng pang baba ng mga kalakal namin sa bundok. Talagang ramdam na ramdam po namin yun kasi hindi lamang po yung mga kalabaw, pati nga po yung mga anak namin na kasalukuyan po ngayon nag-aaral ay tinutulungan po ng gobyerno natin. Ang gobyerno ay talagang hindi nagpapabaya po sa amin na kagaya namin mga kulot. Ay, napakahalagang tulong po ito. Napakahalaga. Dapat hindi na sinabi yung mga ganun kasi magagalit yung mga DD-shit. Ang gusto kasi nilang makita, bumagsak yung gobyerno ni PBBM. Bakit pa kasi may mga ganito? Iinit na naman yung ulo dyan ng mga DD-shit na galit kay Presidente. Kasi ayaw nilang makita etong ginagawang trabahong ito ni PBBM.
talaga sa amin, no? Lalo na sa mga kapatid, sa mga ITAS na estudyante namin. Dapat ang naririnig ng mga didisit dito, pinabayaan ni Presidente etong mga ito. Dapat hindi nagsasalita ng mga ganito kasi magagalit. Magagalit yung mga didisit dyan. Doon naman po sa mga Starlink internet na ipoprovide po na tulong sa amin. Siyempre po, malaking tulong po ito sa learning and teaching process ng mga bata, ng mga teachers. Kailangan po nila ngayon, lalong-lalo na ngayon ang technology, multimedia na kinakailangan ng mga teachers sa kanilang pagtuturo. So ngayon mga kababayan, bukod pa dyan, kung makikita nyo, sabi ko nga sa inyo, magagalit yung mga didisit dito kasi sobra-sobra yung pagpapasalamat ni Gloria Macapagal Arroyo kay Presidente dahil nga sobra-sobra yung ginawa ng administrasyon ni PBBM dun sa mga kababayan po nating AITA. Bukod sa binigyan mga kababayan ng mga titulo ng lupa, binigyan din po mga kababayan ng tulong, hindi man totally financial, kung hindi yung mga tulong na kalabaw para po magamit nila sa kanilang paghahanap buhay. Dahil alam naman po natin, ang pangunahing hanap buhay ng mga kababayan po nating AITA ay yung pagsasaka. Mga kababayan, at yan po ay napakarangal na hanap buhay. So ngayon, bukod pa po dyan, eto pa yung isang ikinagagalit ng mga didisit. Eto, bakit nga naman daw si Governor ng Cebu, Baricuatros, bakit daw po kay Presidente BBM nagpapasalamat? Bakit hindi daw kay BP Sara? Si BP Sara daw po, mga kababayan, nagpunta din daw dyan sa Cebu. Bakit parang si PBBM lamang daw po yung pinapasalamatan? So ngayon mga kababayan, ito pakinggan natin. Ilaw na along the highway and may power na. Ang daming tulong. Thank you very much, Mr. President. Thank you so much. Kita nyo mga kababayan may mga ilaw na daw, yung mga napinsala ng lindol dyan sa Cebu. At the same time, sinasabi dito ni Presidente na nang dahil yan sa pagtutulungan. Ito yung maganda kay PBBM. Alam nyo ba kung bakit? Kung bakit maganda kay PBBM yung ganitong klase ng pag-uugali? Hindi niya sinusolo yung credit. Kumbaga sinasabi ni PBBM, o kaya tayo nagtagumpay, kaya naging mabilis yung response kasi naandyan kayo, nakipagtulungan kayo sa akin, at the same time, talagang mabilis yung mga koneksyon natin, yung mga pag-uusap, kaya mabilis tayong nakagalaw para tulungan yung mga kababayan natin dyan sa Cebu. At saka tingnan nyo mga kababayan, di ba yung governor ng Cebu, iba naman po yung naging kasama niya nung panahon ng eleksyon, which is etong mga didisit, etong kampo ni Digong. Pero, dito tayo bumibilib sa governor ng Cebu. Bakit? Saglit na isipin niya yung pamumulitika, yung politika ang iniisip niya, yung kapakanan ng kanyang mga nasasakupan, mga kababayan, yung kapakanan ng mga taga Cebu. Kaya nakikipagtulungan siya kay Presidente para mapunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin dyan. Yan pa naman yung pinakaayaw na ayaw makikita ng mga didisit. Ang gusto ng mga didisit, hindi, puro politika isipin natin. Huwag nating pansinin. Yang Presidente na yan kasi ipinakulong si Tatay Digong. Maliwanag nga mga kababayan na noon pa man, sinasabi natin na walang kinalaman dyan ng Presidente. Si Digong may sadyang kaso na yan at aminado naman siya kahit nung siya ay hindi pa nakukulong doon po sa dahig. So ngayon, ito yung maganda kay Presidente. Sinasabi niya na kung hindi dahil sa pagtutulungan nitong mga taga Cebu, hindi po basta-basta makakausad ang Cebu ngayon. Anyway, tuloy pa natin. Win as a team. We are a team. That is why we get to do the work. Basta tayo lahat, nag-coordinate, nag-uusap, mabilis ang pagdala. Diba? Galit na galit yan yung mga didisit. Alam niyo yung nabasa ko sa mga komento ng mga didisit. Bakit ka kay Marcos Jr. nagpapasalamat? Nagpunta din naman dyan. Nagpunta din naman dyan si Vice President Sara Duterte. Bakit hindi ka nagpapasalamat kay Vice President Sara Duterte? Oo nga, ipagpalagay natin, nagpunta dyan si Sara. Ang tanong mga kababayan, bukal ba sa kanyang kalooban yung pagpunta po niya dyan? At saka kung tutusin, kahit hindi pasalamatan na itong si Sara Duterte, trabaho niya po yan dahil pangalawang pangulo po siya ng Republika ng Pilipinas. Ito nga o laging sinasabi ni PBBM, kapag ka nakikipagtulungan, kapag ka nakikiisa as a team, nagiging mabilis yung trabaho, nagiging mabilis yung pagtulong sa mga kababayan natin dyan. Ano ba ang ginawa ni Sara Duterte? Pumunta mag-isa dyan. Kunyari, nakikidalamhati. Pero deep inside mga kababayan, pang photo op lang pala.
Kaya nga sabi ko sa inyo, napakalaki ng pagkakaiba ni PBBM at ni Sara Duterte. Si PBBM ang iniisip yung kapakanan ng mga kababayan Pilipino natin, samantalang etong si Sara Duterte, ano ba iniisip? Kapakanan niya lang, makapagpapogi lang, makapagpapoto op lang mga kababayan. Gagawin ng lahat. Kasi nga, hinihintay na yung pagdating ng 2028 para tumakbo sa pagiging presidente. Hindi pa naman po panahon ng eleksyon ngayon. Kaya nga kung titingnan po natin, saludo rin tayo dito sa Governor ng Cebu, bagamat hindi kakaliado ni PBBM, iniisip mo pa rin yung kapakanan ng mga nasasakupan mo. So yan yung mga totoong leader mga kababayan para sa akin, in my personal opinion. Kaya nga yung mga DD-shit dyan, alam ko namang medyo masama yung loob ninyo kasi nakikita ninyo itong pagtatrabaho ng presidente, wag na kayo sumama ang loob. Normal lang yan. Normal lang yan pagka masyadong bitter na, talagang ganyan. Anyway, mga kababayan kayo, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dito sa mabilis na response ng gobyerno ni PBBM sa mga dumarating na sakuna po dito sa ating bansa. At ano po ang masasabi rin ninyo? Hingil po dito sa pamimigay ni PBBM ng lupain sa mga kababayan po nating Aita, diyan po mga kababayan sa lugar na nasasakupan ni Congressman Gloria Macapagal Arroyo. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.